dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sasabihin mo sa akin. I said, go ahead and implement the law. Sinabi ko lang, we will respect the judgments of your courts. Period. Yan yung palusot niya nun. Patungkol ito kay Mary Jane Veloso, mga kababayan. Ha? Pakinggan ninyo itong mga naging presidente, buti pa to, may ginawa eh. Ito, si Pinoy, buti pa to. Oo, may ginawa eh. Tuloy. Sasabihin mo sa akin. I said, go ahead and implement the law. Sinabi ko lang, we will respect. Ayan mga kababayan, at least si Pinoy umapila. Pero eto mga kababayan, walang api-apila. Ang palusot niya, no, so sinabi niya, go ahead, bitayin nyo. Palusot niya, ang sinabi ko lang, sundin nyo yung inyong batas dyan. Diba mga kababayan? Ano, passing ka palusot yan. Tuloy. The judgments of your courts. Kung ano daw yung judgment ng court nila, wala na kaming apila-apila. Kung ano yan, kung bibitayin yan, bitayin nyo na. Ganon. Tuloy. Period. I will honor what the laws are in your country. We will not impose. Kita mo? We will not impose. Hindi kami tututol. Wala nang api-apila. Ganon si Digong. We will not demand. Ganun pa rin, we haven't really Si Pangulong Bongbong, kita nyo naman. stopped. I always at least bring it up na baka sakali magbago. Kita nyo mga kababayan, kahit na maliit na lang, yung porsyento para maligtas si Mary Jane de Vera. Ay, Veloso pala. Naalala ko si Mary Jane de Vera dyan eh. Diba mga kababayan? At least si Pangulo may ginawa. Sa ngayon, ganun ang mga posisyon natin. Is that yes, we agree, we understand that he is convicted. We understand that the law in Indonesia is that way. But nonetheless, baka makahanap tayo ng paraan. Iuwi na lang namin yan. Kami na magpaparusa sa kanya. Ano mga kababayan? Kaya pala napauwi natin yung dapat binitay na. Kung dati pinabayaan ni Digong, nahayaan na lang daw kung ano yung magiging hatol sa kanya, yun na lang ang mangyari. Pero si Pangulo, dahil sa pagmamahal sa inyong mga OFW, gumawa ng kaparaanan. Etong si Pangulo, kung inyong matatandaan, nung mga nakaraan, hindi ba't meron tayong isang kababayan na na binitay dyan sa Middle East. Pero nagwala yung mga bobo. Sabi ng mga DDS, parang mga demonyo na, Sabi, ganun sila mga kababayan. Pinabayaan, Bongbong Marcos. Ganun yung mga mga DDS, Ha? Dahil nga natuluyang mabitay ano magagawa niya? May kasalanan talaga. Pumatay yung ang prinsipe nila, pinapatay nila. Diba? Ngayon, dito, maliwanag, na nagamit lang si Mary Jane. Ano ngayon masasabi nyo? Na hindi nagawa ni Digunyo. Napauwi rito yung tao. Diba? Wala, ganun lang kayo. Diba? Whatever. Was it any way to ask for clemency? Diba? Wala. Kita nyo ang daming ginawa ni Pangulo. Napauwi na. Diba? Ngayon, nando doon, dumadaan sa proseso. Bakit? Ang Pangulong Bongbong, maproseso yan. Ayaw na ayaw niyan yung sino-shortcut yung ating mga batas na nakasaad sa ating konstitusyon. Tapos gusto nyo hangaan yung Digunyo? Diba?
Shoutout po sa lahat, Boy Forma, Alona, Alejandro, sa lahat po ng mga bagong dating, Mama Siding, Cheryl Fernandez, at sa inyo pong lahat, sa mga silent viewer, huwag niyong kakalimutan na mag-like. Ha? Oo, wala. Paring Leo. Ano ngayon masasabi nila, di ba tahimik sila? Lahat yan tahimik. Di ba, Mami Gina Inglet? Oo. Si Mami Gina Inglet, Muntik kong naging mami yan eh. Di ba? Kaya alam nyo mga kababayan, kayong mga OFW, gawin nyo lang yung inyong mga ginagawang maayos na trabaho at sumunod kayo sa mga batas na meron dyan sa mga bansang kinalalagyan ninyo mga kababayan. Wala kayong magiging problema. At kung sakasakali man na magka-problema kayo at alam nyong nasa tama kayo, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong ay nakahandang tumulong sa inyo. Di ba? Di ba? Eto na. Ganyan magwala yung mga yan eh. Akala mo mga demonyo yung mga mga DD shit. Di ba? Nagwawala. Ganon, di ba sa PhilHealth, di ba? Pati yung PhilHealth. Tama rin naman batikusin natin. Pero wag niyong ikukunek si Pangulo. Di ba? Kasama niyo kami sa pambabati ko sa PhilHealth na yan. Pero never ninyo, nungka, unadagarod. Nungka! Nga, idikayo nagan na ni Apo Bongbong. Huwag niyong ididikit ang pangalan ni Pangulong Bongbong sa PhilHealth na yan. Dahil maraming, baka madulas ako. Tandaan nyo yan. Baka maging dulo niyan yung idol nyo. Sige, eto na. PhilHealth naman. Pasok. Very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. Kayo nahihiya sa amin, mga mamamayan. Kasi kami, wala na... Ito naman si Shelo Magno. Ito yung parang mga asong ulul na nagwawala sa kalye, mga kababayan. Marami yan. Yung mga nagwawala sa kalye, hindi na nahiya. Alam nyo ba sa tuwing mga nakakakita yung mga investor ng ganyan, yung mga ganyang mga pamamaraan, yung iba dyan nag-iisip, nako mag-i-invest ba ako dyan? Sila nga hindi nagkakasundo. Yung mga mamaya nyo, or walang ginawa kundi magreklamo. Eto namang mga vice president, kita nyo, hindi nagkakasundo. Paano yan? Paano mapoprotektahan yung aking magiging investment dyan sa bansang yan? Doon na lang ako sa Thailand. Yung Thailand kasi, tahimik lang, madaling kausap. Diba? Hindi na dito. Pupunta. Ganun na nangyayari mga kababayan. Kaya yung mga yan ang pabigat ng bansa natin. Yang grupo ni Digunyo. Ulad ng mga nagre-reklamo rito. Tuloy. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. Kayo nahihiya sa amin, mga... Diba? Ano sabi ni Pangulo? Pag-aralan nyo ng malalim-lalim. Kasi mga bobo kayo. Papanggap lang kayo matalino. Pero sa totoo lang, hindi naman ninyo inuunawa. Kundi ang gusto nyo lang, mapasakitan itong gobyerno ni Pangulong Bongbong. Mamamayan. Kasi kami, wala namang choice kung hindi magbayad ng tax. Yung PhilHealth contribution namin, wini-withhold nyo yan every month. Yun na nga. Totoo naman. Ano ba nirereklamo ninyo? Di ba yung serbisyo? Baka mawalan na kayo ng benepisyo. Baka mamaya pag nagkasakit kayo, imbis na itong mga benepisyo nyo sa PhilHealth ay mawala. Yan lang naman ang inaano nyo Inangal-ngal ninyo Akala mo naman talaga sa public siya magpapa-ospital. Tandaan nyo mga kababayan, yung mga nagngangal-ngal na yan sa kalye, hindi yan magpapa-ospital sa pampublikong pagamutan. Tulad natin, tayo mismo, magpapagamot sa pampublikong pagamutan. Pero itong mga nagngangal-ngal na to, mga kababayan, nungka, pulos! Hindi yan magpapagamot doon. Shelo Magno, magpapagamot ka? Saan? Sa pampubliko? Yun ni naman.
Podno? Pwede Mamati. Magpakita nga kayo na nagpagamot kayo sa pampublikong ospital. Kunyari concerned kayo. Yung ninayo. Hindi kayo concerned. Gusto nyo lang i-destabilize itong gobyerno ni Pangulo. Mga ano kayo? Mga hinampil. Di ba mga kababayan? Oy, thank you naman sa lahat Ay, Chang, thank you na lang sa kanila. Pasok. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Pasag kayo rito. Ano sabi ni Pangulo? Ito yung garantiya ko para hindi kayo nagngangal-ngal, mga bobo kayo. Dahil hindi nyo naman alam ang iniisip ni Pangulo. Alam nyo ba kung ano meron dito? Sa bagay, baka alam nyo na kaya kayo nagwawala, no? Malamang mga kababayan, alam na nila kung ano pupuntahan nang nangyayaring ito na kaguluhan patungkol sa PhilHealth. Bakit kanyo? Pansinin nyo yung mga sinasabi ko. Against tayo sa PhilHealth. Bakit? Marami diyang kalokohan. Maraming naganap na korupsyon. Mga tamad yung mga nandyan. Na yun ang gustong solusyonan ni Pangulong Bongbong. Kita nyo? Diba? Di nila alam yan. Oo, thank you naman, Pimi Busto. Mukhang bagong bonus, Di ba? Sino pa yun? Si Francis. Francis Ferrer, thank you rin, Sana Oil. Eto na, mga kababayan. Tuloy. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Narinig ninyo? Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Yan ang garantiya ng Pangulong Bongbong Marcos natin. Diba? So ano pang pinagngangal-ngal ninyo? Ngayon, magngal-ngal kayo ngayon sa sinabi ni Pangulo. Yun naman pala. Kasi ang rason nila, nako, maapektuhan kami ng mga nagbabayad. Maapektuhan kami na yung mandatory na contribution namin ay mapupunta lang sa ayuda ng mga tamad. Ganyan yung mga banat ng mga yan Tayo ang mga nagbabayad. Tapos sa baba, yung mga nandoon sa mga porpis, yung mga nagsusugal lang, mga ganun, yung mga banat nila paano ngayon to? Ayan, ginarantihan mismo ng Pangulo. Wala na. Ayawan na. Ganun naman kayo lagi. Kapag ka na sasalag kayo, na babara kayo, tatahimik na lang kayo bigla. So wala na, hindi na sasagot. Di ba? Hindi na sasagot. Bakit kanyo? Hindi naman kasi nila naiintindihan talaga kung ano yung mga pamamaraan na plano ni Pangulo. Akala kasi ng mga yan, mga kababayan, kinuha na naman ni speaker, binigay sa mga congressman yung pondo. Bobo, walang ganon. Bakit? Tuloy natin. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. May pera, kaya wala. Ang PhilHealth, yan po ay social contract ng mga Pilipino at ng gobyerno na ngayon ay tinatalikuran nila. Parang ginisa kami sa sariling mantika, pagkatapos ay iniwan, pagkatapos nasunog dahil pinabayaan ng gobyerno. In fact, Yung mga banat nila, nasunog, iniwan tayo, matapos nating nag-contribute dyan, iniwan na tayo, wala na tayo, kawawa na tayo, kakaasi tayo, apo. Ganun sila, ganun. Nag-iiyakan. Wala yung benepisyo ko. Wala na akong benepisyo. Sayang yung mga hinulog ko. Parang ganito lang yan. Para ako nabuntisan, nahahabol-habol ngayon. Puta naman, Cielo Magno. Diba, katwiran? Talagang gusto nyo na pasamain si Pangulo dyan. Diba? Parang ganun Parang ganun yung gusto nila sabihin na, matapos nyo akong buntisan, iiwan mo ako. Tapos ngayon, maghahabol-habol ako. Putik naman. Yan na. Mismo na ang Pangulo nagsabi. Kay may subsidy,
kay mga baliw kayo, kay mga tanga kayo, kay mga mangmang kayo, kay may pondo, kay wala. Tuloy ang serbisyo. Ganun lang yon. Kala nyo kasi, huwag nyo masyadong sukatin, huwag nyo masyadong i-underestimate yung isip at talino ni Pangulong Bongbong. Mismong yung idol nyong si Digong ay napahiya na dyan. Sabi ni Digong nun, weak leader! Weak leader! Weak leader pala, bakit hindi mo mapababa? Pinaasa mo lang yung mga taong gras at mga mangmang bobo na tagahanga mo. Ngayon, natauhan, bigla na, wala na. Bumaliktad na karamihan. Na, di ba? Tuloy. Baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just Kita mo, palalakihin pa pala. Palalakihin pa. Kung yung dati, 1,000, 10,000 lang yung tinatanggap nyo, sa susunod, kalahating milyon na. Puti ka. Ayaw nyo pa? Palalakihin, sure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Walang mababawas kahit isang kusing. Oo, kahit isang duling. Na tulad ni Panelo, walang mababawas sa magiging benepisyo nyo. Bagkos, dadagdagan pa. Putik na yan, Dagdagan natin yan in 2020. Kita mo, dadagdagan pa. Wala nang mababawas, dadagdagan pa. Di pa kayo nahiya niyan, dagdagan mo pa, Mr. President, dagdagan mo, Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kita nyo, mas lalaki pa yung payment ng insurance claim nyo. Insurance claim. Yun yung pag nagkasakit kayo. Kung dati 10,000, gagawin natin 1,000,000. Diba, ballpoint? Gagawin natin 1,000,000 yan. Tuloy. At huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Wag na kayong mag-alala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Bagkos, pag-iibayuhin, pagagandahin, i-upgrade. Putik na yan. Pahiya kayo, Pahiya yung mga DDS dito. Ayaw nyo marinig to, Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Kita nyo? Pinapaganda ang PhilHealth para mas lalong mapaganda ang serbisyo. Ayan, dahan-dahan na yung sinabi ko. Pinapaganda ang PhilHealth para mas mapaganda lalo, mas mapahusay lalo yung serbisyo na ibibigay sa inyo. Kasi kayo lang naman madalas na mga DDS ang nagbibinipisyo. Kami na mga naghuhulog, inang-ina kayo, abay, bihira nga lang namin mapakinabangan. Pero kayo, mga inang-ina kayo, hindi kayo kumakain ng masustansya. Hindi kayo kumakain ng gulay. Nalilipasan kayo ng gutom, kakabas nyo. Diba? Nalilipasan kayo ng gutom, kakarali nyo. Pinakakain ninyo tropek, chichirya, piatos, ulam nyo. Tempura chichirya, ulam nyo. Nova, ulam nyo. Putik na yan, paano kayong hindi magkakasakit yan? Sakit ang dulot lahat ng mga ginawa ni Sara na yan. Puta, di ba? Sino? Kayo uli. Pupunta kayo na sa public hospital. Aasikasuhin kayo, syempre. Dahil bawal nang tumanggi ngayon ng mga ospital. Kikwento nyo ngayon. Anong nararamdaman mo? Ma'am, sir, doktora, sakit po ng likod, ng tiyan ko paikot. Hala ka. Ikaw ba, ano ang inuulam mo?
Kahapon po, piatos. Nung isang araw, tempura. Nung nakaraang araw, nova. Nung nakaraan, gusto ko manghang na uwishi. Puta, paano hindi ka magkakasakit sa bato? Diba? Puro chichirya inuulam mo. Oh, bakit? Bakit yan ang inuulam mo? Kasi po, walang ayuda gobyerno. Pag binigyan kayo ng ayuda, reklamo kayo ng reklamo. Oh, di ba? Oh, ngayon. Oh, kasi po, walang trabaho. Paano nga kayo makakakain ng gusto ninyo? Kung napakatamad ninyo, napakaraming trabaho. Sa totoo lang, kaya lang, mapili lang kayo. Pasok natin yung kasabihan ng mga lolo at mga lola natin noon. Kapag ka maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ibig sabihin, kung ano yung kinikita ninyo, halimbawa, 10,000 sa isang buwan, o pagkasahin ninyo, unahin ninyo yung inyong pagkain para malusog kayo nang hindi nahahanginan ng chichirya yung utak nyo. Para hindi kung ano-ano nasa isip ninyo. Hindi lumalawak yung isip ninyo at nakatutok na lang kayo sa bigas at blood control. Bangag, adik, yun lang alam nyo. Palawakin ninyo. Bakit pag lumawak yan, makikita nyo si Sara at si Digong nakabelat sa inyo. Ganon! Pinagtatawanan kayo ng mga yan. Di ba, mga kababayan? Teka, mukhang bawin-bawi na ako sa inyo, ha? Hoy, 1 oras lang talaga ako. Pero ngayon, babawiin ko sa inyo para naman mamayang gabi, kahit na hindi na ako mag-live ulit, di ba? Eto na. Lunurin natin sila, mga kababayan, sa mga proyekto ni Pangulo. Ha? Pasok. Achievement ba ang Achievement ba? Lakasan natin. Pakinggan nyo to, mga kababayan, ha? Kung achievement lang ang pag-uusapan, ha? Nakikita nyo yan? Marcos achievements. Present. Saan to? Under construction. 2023 to 2024. Tandaan nyo to, ha? Basahin ninyo. President Marcos extends libreng sakay until December 31, 2022. SIM Card Registration Act of 2022. EO6, Executive Order number 64. Recognizing the entire cabinet body of BARM. Marcos launch kadiwa ng Pangulo. Mutual Defense Treaty of Philippines and US. Marcos launch pambansang pabahay for OFW. Marcos launches pambansang pabahay in places. Nako, natakpan. Area. Kita nyo? Nako, dami. Sige, ito na. achievement ba ang hinahanap nyo kay PBBM? O ayaw nyo mag-search doon sa kanilang official website? Ayaw nila. Hindi magre-research yung mga yan. Bobo yung mga yan, eh. So, ayun na po, kami na lang ang maghahatid sa inyo ng tayo na maghahatid sa kanila para hindi na sila nahihirapan. achievement niya from 2023 to 2024. 2023 to 2024 lang yan. 1 year lang yan, mga kababayan. Malulunod na kayo sa proyekto. Hindi po ng 2022, kabuuan po ng 1 taon lamang. Kaya, diba? Dami. Mag-swimming po kayo. Mag-swimming kayo rito sa mga proyekto. Para nang sa ganon, hindi lang yung baha yung inaatupag nyo. Naghahanap ng CF, halos po yung iba, yun naman ay ginagamit ni PBBM sa pagtulong. I-screenshot nyo para mabasa nyo isa-isa. Screenshot nyo na lang. Yung mga DDS dyan. Para mabasa nyo, ha? Dami niyan. So ngayon, bugbog sarado, totally. Bugbog sarado. Bugbog sarado ang Pilipinas sa proyekto. Yung bloodless war on drugs. Hindi pa maintindihan mga Pilipino, no? Hindi nila maintindihan yung bloodless war on drugs. Hindi nila maintindihan yung mga bobo yan, eh. Ang resulta daw, na gusto nila makita maraming mamatay na Pilipino. Hindi ba naman mga bobo?
Tuloy. Bakit gusto nila ng bloody war on drugs? Ayaw nila ng bloodless. Grabe naman yung pagkasadista. So, ayan. Enjoy lang po. Basahin nyo. Yung kanyang mga achievement. No? Yung mga sinabatas niya. Marami siyang sinabatas po. So, sino ang walang nagawa? Sino ang walang proyekto? Tanungin nyo kay Sarah kung ano nagawa niya. Maglahat naman si Sarah. Matagal na nating hinahanap yan. Sarah, sa loob ng halos 3 taon na naging busy ka, naging DepEd Secretary ka pa, lapas mo naman. Kung meron kang proyektong nagawa. Kasi balita namin na may problema ang DepEd dahil sa mga katarantaduhan mo. Yung mga in-order mo na mga laptop at mga gadget para sa mga teacher at estudyante, hanggang sa ngayon hindi mo pa nadi-deliver. Hindi pa dinideliver ng kausap mo. Aba, bayad na yun bakit hindi pa rin na i-deliver? Di ba? Ngayon, gawin nyo, hanapin nyo yung isa kung ano yung mga proyekto niya na accomplish. Kasi po, yung mga pinakita natin, mga accomplishment po yan for 20. Narinig ninyo? Accomplishment yan for 2023 to 2024. Gets nyo na? So ngayon, sana'y nag-enjoy kayo sa mahabang live natin. 2 oras to. Malamang mamaya wala na naman akong boses. Bilang ganti, mga kababayan, hinihiling ko ang inyong isang like bago tayo maghiwa-hiwalay. Our beloved Boss Mike Cervera.